Send the light, the blessed gospel light. Ito po ang ating pong pambungad na quotation sa umagang ito. Ang sabi po sa atin ay, living with Christ will result in a life filled with good works. His light will shine on us and make us inspire others to follow Jesus. And let us seek to glorify Him in our lives every day. Opo mga kapatid, kung tayo po ay nabubuhay kay Kristo, no? Ibig sabihin, pag sinabit na natin ang lubusan ang buhay natin sa Kanya at tayo ay sumusunod sa Kanyang kalooban, nabubuhay tayo sa Kanya pong biyaya, ano po, ang ating pong buhay ay mapupuno ng mabubuting mga gawa. At dito mga kapatid, yung mga mabubuting gawa ay katulad lang po yan ng parang ilawan o liwanag. Let your light so shine before men that they may see your good works, no? Upang ma-inspired, no? Ang iba para sumunod din sa ating Panginoon at patuloy nating hanapin mga kapatid at gawin ang Panginoon ay maluwalhati sa ating mga araw-araw na buhay. So maaari po nating piliin na gumawa ng mabuti na makapagbibigay ng kalwalhatian sa pangalan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabagin po naming Diyos. Natutuwa po kami at nagagalak kami na magkasama-samang muli sa umagang ito. Pagkatapos po ng maraming mga oras na nagdaan sa aming buhay, sa aming pagtulog, sa aming po mga gawain, sa buong maghapon, sa mga kapatid namin na nasa ibang panig ng mundo. Pinagsama-sama niyo po kaming muli, Panginoon, upang mag-alay kami ng papuri at pagsamba, pagkilala sa inyo walang hanggang kabutihan sa bawat isa sa amin. At kami po ay nagnanais na matuto kami muli sa inyong mga salita sa araw na ito, upang ang mga salita mong ito na amin po mapapag-aralan ay lalo pong makapagpatibay ng aming pong pananalig, pananampalataya at magkaroon kami ng lumalagong relasyon sa iyo. Pagpalain ng bawat isa sa amin, nawa ang banal na Espiritu ay buksan ang aming mga puso't isipan at patawarin po kami sa lahat po ng aming po mga naging pagkukulang at pagkakasala. Maraming salamat po Diyos. Ipagkaloob nawa po ang masaganang bendisyon niyo sa bawat isa sa amin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, ang ating pong paksa mga kapatid sa umagang ito ay may pamagat na The Time of Jacob's Trouble. Ayan. Ang panahon ng kagulumihanan o kaguluhan o yung naramdamang takot at pangamba ni Jacob, no? Ito pong naging karanasang ito ni Jacob ay ito rin ang magiging karanasan ng bayan ng Diyos. Tingnan po natin ang sinasabi dito po sa Genesis chapter 32 and verse 24. Yan po yung ating pong susing talata na ginamit sa ating pong devotional. Ang sabi po sa New International Version, so Jacob was left alone, and a man wrestled with him till daybreak. Ayan. Si Jacob, ang sabi po sa atin, doon, ang sabi ay naiwang mag-isa si Jacob, doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagbubukang liwayway. Ang tingnan po natin mga kapatid, ito pong talatang ito ay bago harapin mga kapatid, no? O pagkatapos ng mahabang paglalakbay at mahabang panahon na pananatili ni Jacob sa kanya pong naging biyanan na si Laban. Na ito pong Laban na ito ay kamag-anak po, no? Ito po ay parang chewin ni Jacob dahil nga po na dinaya ni Jacob ang kanyang kapatid at
nagnininga sa galit ang kanyang kapatid. Kaya ang sabi ng kanyang nanay na si Rebecca ay umalis ka, umuwi ka doon sa ating mga kamag-anakan. No? At siya po ay tumakas at maraming panahon, mga kapatid, na si Jacob ay nanatili, subalit dumating po ang panahon na siya po ay uuwi at babalik. Alam niyo po mga kapatid, pinagpala siya ng ating Panginoon. Akin lamang pong babasahin mga kapatid, yun lamang pong handog, no? Yun lamang pong gift na ibibigay niya sa kanyang kapatid na si Esau. Dahil talagang takot na takot po. Mamaya babasahin natin mga kapatid. Ito lamang pong mga kaloob niya sa kanyang kapatid. Ang sabi po dito sa 32 talatang 13, at siya'y nagparaan doon ng gabing yaon at kumuha ng mayroon siya na ipagkakaloob kay Esau na kanyang kapatid. 200 kambing na babae. Kita niyo mga kapatid, 200 na kambing na babae at 20 lalaking kambing. 200 na female goats and 20 male goats. Mga kapatid, biruin niyo yan. 200 tupang babae at 20 tupang lalaki. So, ibig sabihin ay 220 plus 240, 20, edi 440 na po yan. Kambing at tupa. Ang dami po, no? 30 kamelyo, inahin na pati ang kanilang mga anak, at 40 baka na 10 toro, 20 asno, at 10 anak ng mga yaon, at ipinagbibigay sa kamay ng kanyang mga bataan, bawat kawan ay bukod, at sinabi sa kanyang mga bataan, lagpasan kayo sa unahan ko. Ito po mga kapatid, gift lamang po yan. Parang pampalubag loob sa galit ni Esau. At ibig sabihin, ipinakita ko lamang po sa inyo mga kapatid, nilarawan ko sa inyo na kung gaano ang pagyaman nitong si Jacob na ito, talagang pinagpala siya ng Panginoon. Ang dami po. Yun po ay kaloob lamang. How much more yung pong kanya pong naiwan para sa kanya. No? At nang pumunta siya doon, ay nag-iisa lamang po. At ngayon siya po ay mayroon siyang 12 anak na lalaki at 1 babae. At mayroon siyang 2 asawa o 4 na asawa. Mga kapatid, kita niyo. Huwag niyo na pong itanong sa akin bakit marami siyang asawa. Ay ibang pag-aaral po yan, mga kapatid. Now, nang siya po ay papalapit na doon sa lugar na kung saan ay tinatansyan niya na mamimit na po niya ang kanyang kapatid. No? Ang sabi po dito sa talatang 3, at si Jacob ay nagpasugo sa unahan niya kay Esau na kanyang kapatid sa lupain ng Sinar na parang ng Edom. At inutusan niya sila na sinasabi, ganito ang sabihin niyo sa aking Panginoon na si Esau. Ganito ang sabi ng iyong lingkod na si Jacob. Dumuon ako kay Laban at ako'y tumira roon hanggang ngayon. At mayroon akong mga baka at mga asno at mga kawan at mga aliping lalaki at babae. At ako'y nagpasugo upang magbigay alam sa aking Panginoon upang makasumpong ng biyaya sa iyong paningin. Ayan, yan po yung sinabi na ni Jacob sa kanyang mga sugo, no? At ang mga sugo ay nagbalik. Ito na po, mga kapatid, na katagpo po nila itong si Esau, no? At nagsipagbalik ito pong mga sugo ay Jacob na sabi, dumating kami sa iyong kapatid na kay Esau, at siya rin naman
ay sumasalubong sa iyo at 400 tao ang kasama niya. Kita niyo mga kapatid, 400 tao ang kasama niya. Sa kanya pong imagination, mga kapatid, itong 400 kataong ito na napakarami ay mga mandirigma po ito, mga kapatid. Sa kanyang isipan, kaya nga't ang sabi dito sa talatang 7, nang magkagayoy, natakot na mainam si Jacob at nahapis ang kanyang kanyang binahagi ang kanyang mga kasama niya at ang mga kawan at ang mga bakahan at ang mga kamelyo ng 2 pulutong. Bakit po hinati niya, mga kapatid? Dahil kung sumalakay ito pong si Esau, ay mayroon pa pong matitira. Ibig sabihin, yung unang grupo ay paunahin niya sa kanyang harapan. Kung gagawa ng karahasan itong si Esau, ay maaaring makapagbaang pa po o makatakas pa po sila. Ano ho? Kaya nga't sinabi ni Jacob, O Diyos na aking amang si Abraham at Diyos ng aking amang si Isaac, O Panginoon na nagsabi sa akin, magbalik ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anakan at gagawan kita ng magaling. Hindi ako marapat sa kabababaan ng lahat ng kaawaan at ng buong katotohanan na inyong ipinakita sa iyong lingkod, sapagkat dala ko ang aking tungkod na dinadaanan ko ang Jordan ito at ngayoy naging 20 ako. Iligtas mo ako, ipinamamani ko sa iyo, sa kamay ng aking kapatid, sa kamay ni Esau, sapagkat ako'y natatakot sa kanya. Baka siya'y dumating at ako'y saktan niya, ang ina pati ang mga anak. Ganyan po, mga kapatid, ang nagiging damdamin, ang kanyang emotion, pati na yung kanyang iniisip, dahil marahil ay hindi po nagpakita ng kabaitan itong si Esau sa mga sugo ni Jacob. No, marahil ay marahas, mataas ang tono nitong Esau na ito na talagang nagngingit-ngit simula pa po noon. No, nagngingit-ngit ito pong si Esau dahil sa dinaya po siya ng kanyang kapatid. Ito pong nararamdamang ito ni Jacob. Kaya nga po ito po yung the time of Jacob's trouble. Ito yung problema ni Jacob ngayon, kung paano po niya aamuin. Kaya ang sabi niya, siya po ay pumunta sa isang lugar at siya po ay nanalangin sa ating Panginoon. Talaga pong nagpakumbaba at siya po ay nanalangin na magdamag sa ating Panginoon. At siya po, ang sabi niya, sapagkat natatakot ako sa kanya. Baka siya'y dumating at ako'y saktan niya, ang mga ina at pati ang kanyang mga anak. Mga kapatid, talagang wala na po siyang magagawa. Paano niya haharapin itong kanyang kapatid na ito? At siya'y nagparaan doon ng gabing yaon at kumuha ng mayroon siya ng ipagkakaloob. Kaya nga't ng gabing yaon, mga kapatid, siya po ay nanalangin at ang sabi dito sa talatang 22, siya'y bumangon ng gabing yaon at isinama niya ang kanyang 2 asawa at kanyang 2 alilang babae at ang kanyang 11 anak at tumawid sa tawirang habok. At sila'y kanyang isinama at itinawid sa batis, sa kanya'y itinawid ang kanyang tinatangkilik. At naiwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya. Mga kapatid, dahil hindi po makilala ito ni Jacob, itong
nakipagbunong ito sa kanya. Marahil ay hinawakan niya ito pong si Jacob, no? Niyapos niya. Alam niyo mga kapatid, buong magdamag ay nakipagbuno po ito. Pero naramdaman ni Jacob na hindi po pangkaraniwan ito pong lalaking ito. Ito'y hindi naman si Esau, hindi naman po ito tao na umaaligid sa kanila sa kanilang paglalakbay, sapagkat mga kapatid, nag-iisa lamang po ito. Wala siyang kasama. At mayroon siyang pambihirang lakas. Pero alam niyo po mga kapatid, kahit mayroon po siyang pambihirang lakas, ay hindi po nanaig. Hindi po binitiwan ni Jacob ito pong lalaking ito, at siya po mga kapatid ay humingi. Ang sabi nitong lalaki na niyapos ni Jacob, bitawan mo na ako sapagkat nagbubukang liwayway. No? At sa ganitong paraan, itong si Jacob, mga kapatid, na-sense niya na ito ay isang anghel. No? At kanyang niyapos, ang sabi niya, hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ko pagpapalain. Lakas din po ni Jacob, talagang nakipagbuno siya. At siya po ay pinagpala ng anghel. At pinalitan ang kanya pong pangalan na hindi na po Jacob, kundi siya po ay tatawaging Israel. Ayan. At alam niyo mga kapatid, ng gabing yaon, dahil nga po sa basbas, dahil nga po sa tulong, no, at katiyakan ng kaligtasan na ibinigay sa kanya ng anghel na ito, nang siya po ay makatagpo niya ito pong si Esau. Alam niyo mga kapatid, ay sabihin natin, ang Panginoon ay gumawa rin sa puso ni Esau. Dahil nang siya po ay nag-meet ito pong dalawang ito, for how many years, hindi po sila nagkita. Sa talatang 4 ng Kapitulo 33, ang sabi po, at tumakbo si Esau na sinalubong siya, at niyakap siya, at niyapos siya sa liig, at hinagkan siya, at nag-iyakan. O, kita niyo mga kapatid, na wala na po yung galit. Una, ay ito pong si Jacob, ay talaga pong nung gabing yaon, ay binasbasan po siya ng ating Panginoon. At marahil ay naramdaman ni Jacob na ang Panginoon ay kasanggan niya, hindi siya pababayaan. Maging noong siya po ay papunta paramang doon sa kaniyang kamag-anakan, di ba? Na nanaginip itong si Jacob at nakita niya ang isang hagdanan, at doon sa hagdanan na iyon ay manhik-manahog ang mga anghel. No? Ito'y assurance ng Panginoon na ito pong lalaking ito ay gagabayan at iingatan at pagpapalain ng Panginoon. At nang siya po ay magbalik, isang anghel po ang kanya pong nakabuno. Nakaaway na talagang they wrestle each other. No? At binasbasan po siya. Kaya po mga kapatid, nang ganda na itong senaryong ito, na sa halip na ito pong kanyang kapatid ay na balot ito ng pagkamuhi, pagkapuot at galit sa kanyang kapatid. Pero noong sila po ay magkasama at magkatagpo, magkita, alam niyo po mga kapatid, nag-subside ang galit at puot, no? At pagkahumuhi ni Esau sa kanyang kapatid. At niyakap siya, nagyapos po sila at nag-iyakan. Sabi dito mga kapatid, biruin nyo yan. Alam nyo po mga kapatid na kababayhan, kapag yung mga lalaki ay umiyak, ay talaga pong na-touch ang kanila pong, ang aming pong mga emotion. No? Kayong mga babae, madali lang po kayong umiyak. Pero kaming mga lalaki, kapag yan po ay umiyak ang mga lalaki, no? Ay talaga pong damang-dama po namin yan. Bibihira lamang pong mangyari yan, mga kapatid. Kaya nga, ito pong tingnan natin, ito pong time of Jacob's trouble,
nang hindi pa po niya nararamdaman at natanggap ang blessing ng ating Panginoon, siya po ay ano? Siya ay takot na takot. Yan. Takot na takot. Itong dalawang grupong ito ay sinisimboluhan, mga kapatid, ng bayan ng Diyos at ng gawain ni Satanas sa bandang huli ng ating pong kapanahunan. Ha? Kung paanong si Esau ay inudyukan ni Satanas na lumabas laban kay Jacob. Gayon din kikilusin niya ang masasama upang ipahamak ang bayan ng Diyos sa panahon ng kabagabagan. So ibig sabihin, ito pong grupo ni Esau ay nirerepresentahan ng mga masasamang mga tao, ng mga nakumbinsi ni Satanas at laban sa bayan ng Diyos sa panahon po ng kabagabagan, sa panahon po ng pag-uusig. Ano ho? Ayan, yan po ang sinasabi sa atin. Kaya nga't ang sabi sa atin, at kung paanong pinaratangan niya itong si Jacob, ay gayon din niya inihaharap ang kanyang mga paratang laban sa bayan ng Diyos. Paparatangan sila ni Satanas, itong mga lingkod ng ating Panginoon. Ano ang ipaparatang ni Satanas sa bayan ng Diyos? Ibinibilang niya ang sanlibutan na kanyang sakop. Datapwat ang maliit na kalipunang nag-iingat ng mga utos ng Diyos ay lumalaban sa kanyang pananakop. Kiniklaim ni Satanas na nasa kanyang kontrol ang buong sanlibutan. Subalit, ito pong maliit na kalipunang ito na nag-iingat ng utos ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus. Mga kapatid, ito po yung, ang sabi dito, ay lumalaban sa kanyang pananakop. Ibig sabihin ay ayaw magpasakop. Yan. Lumalaban o sumasalungat sa kanya pong layunin. Nakikita niyang sila'y binabantayan ng mga banal na anghel. At dahil dito'y kinukuro niyang naipatawad na ang kanilang mga kasalanan. Ito pong mga pulutong na ito, itong maliit na pulutong na ito o kalipunang ito na nag-iingat ng utos ng Diyos, mga kapatid, nakikita ni Satanas na sila po ay binabantayan ng mga angeles ng ating Panginoon. Kita nyo? Sa kabila po na si Satanas ay talaga pong nag-aapoy, nag-aalimpuyo ang kanya pong galit, ang kanyang puot, kasama na po ng kanya pong mga hukbo, mga angeles, at mga taong masasama na umayon sa kanya pong mga panghihikayat, ano, ay nakikita naman nila na ito pong maliit na kapulungan na ito, mga lingkod ng ating Panginoon, ay ginagwardyahan, no? Pinoprotektahan, binabantayan sila ng mga angeles ng ating Panginoon. At sa kanyang pagkaalam, mga kapatid, no, itong mga taong ito ay pinatawad ang kanilang mga kasalanan. Ngunit, hindi niya nalalaman na pagpasyahan na ang kanilang mga kabuhayan sa sanktuaryo sa itaas. Hindi po nalalaman ni Satanas yan na yung gawain ng ating Panginoon sa sanktuaryo sa langit upang ang lahat ng mga nagpasya na sumunod at magpasakop sa ating Panginoon ay nakapagpasya na po, no? Napagpasyahan na ang buhay ng mga ito ay hindi na po mababago. Hindi na po niya makukumbinsi. Sapagkat kapag yan po ay napagpasyahan na,
ang banal na Espiritu ay tatatakan ang kanila pong pagpapasyang ito sa kanila pong mga isipan. At sa ganitong paraan ay hindi na po sila mababago. At hindi na rin magbabago ang kanila pong pagpapasya. Kaya hindi po niya talaga makontrol ni Satanas ang mga lingkod ng ating Panginoon. Maliban po doon sa sila po ay binabantayan ng mga angeles ng ating Panginoon, sila po ay natatakan na ng banal na Espiritu. No? They were sealed by the Holy Spirit. Ayan. Mayroon siyang ganap na pagkaalam sa mga kasalanang inuudyok niyang kanilang gawin at ang mga ito'y ihaharap niya sa Diyos sa isang labis na paraan na ipinakikilala niyang ang mga taong ito'y hindi nararapat tumanggap ng lingap ng Diyos na gaya niya. Anong ibig sabihin? Alam ni Satanas, mga kapatid, na itong mga lingkod ng ating Panginoon na ito, itong maliit na kapulungan na ito, batid niya na sila ay nakagawa rin ng kasalanan. Ay sino po ba ay hindi nakagawa sa atin ng kasalanan, mga kapatid? Itong mga inudyok niyang kasalanan upang gawin ng bayan ng Diyos, alam niya. Kaya nga't ang sabi pa dito ay kaya niyang i-exaggerate. No? Exaggerate niya ang kanyang pagsasabi kung paano at alam niya kung ano yung naging kasalanan po natin. Diba? Wala naman tayo ding maililihim sa kanya dahil siya po ang gumamay, ang umakay sa atin upang tayo magkasala. Hindi ko po pwedeng mapasinungalingan yan sapagkat kasama natin si Satanas nang gawin natin yung mga kasalanan na yan. Mga kapatid, yan man ay gawa, salita, at isipan, o anumang klaseng kasalanan, siya ang author niyan. Kaya hindi natin siya mapapasinungalingan. Subalit ang hindi po niya nalalaman, mga kapatid, ay yung ang mga lingkod ng ating Panginoon nito ay humingi ng kapatawaran. Tinanggap nila, kinilala nila ang pagliligtas ng ating Panginoon na sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay nanalig sila doon at sila'y pinatawad ng ating mahal na Diyos. Ipinahahayag niyang yaon ay katuwiran at hindi may papatawad ng Diyos ang kanilang mga kasalanan. Sinasabi niya na itong mga kasalanan ito ay hindi karapat-dapat na magsitanggap ng kapatawaran at ipahamak siya at ang kanyang mga anghel. Inaangkin niyang silang kanyang huli. Na, sila po ay kanyang bitag. At inihingi niyang sila'y ibigay sa kanyang mga kamay upang malipol din sila. Kasama niya. Kita niyo, mga kapatid. Alam niyo po, itong gawain ni Satanas na ito, talaga namang tuso ito eh. Kaya niya tayo na gumawa ng kasalanan. Pero yung limbawa, nakumbinsin niya tayo gumawa ng kasalanan. Itong mga kasalanan ginawa natin, ito rin ang ihaharap niya sa Panginoon laban sa akin at laban sa ating lahat. Pero alam niyo, mga kapatid, tandaan po natin ang sabi ng Panginoon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from our unrighteousness. Ang ating Panginoon, kapag tayo po ay nagpakumbabang lumapit sa Kanya at tumingi ng tawad sa ating mga kasalanan, ay patatawarin tayo ng ating Panginoon. Yun lamang po, mga kapatid, doon lamang tayo magtiwala. Ang Diyos ay mapagpatawad. Hindi na po natin kailangan pang maramdaman yan, ang sabi ni Ellen White. Kailangan po nating tanggapin, paniwalaan na kapag tayo humingi ng kapatawaran sa Panginoon, ang Diyos ay patatawarin tayo sa lahat ng ating kasalanan nang dahil sa dugo at biyaya ng ating Panginoong Kristo. Sa pagpaparatang ni Satanas sa mga tao ng Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan,
ay pinahihintulutan siya ng Panginoon na mahigpit silang subukin. Ito po, pumapasok dito yung tayo ay pinapahintulutan ng Panginoon na subukin tayo ng kaaway. Talagang mapipiga ang ating pong utak, ang ating pong damdamin dito. Dahil mga kapatid, ay hahayaan ng Panginoon na si Satanas ay susubukin tayo, ang kanilang pagtitiwala sa Diyos, ang kanilang pananampalatayas at katibayan ay mahigpit, no? Mahigpit na susubukin. Mahigpit pong susubukin. Katulad po ng ginawa niya kay Propeta Pachar Kanghub. Kaya dadaan ang bayan ng Diyos sa sa matitinding kabagabagan at pagsubok at pag-uusig. Hahayaan ni Satanas, ng Panginoon si Satanas na subukin ang kanyang bayan sa kanilang pagtitiwala sa Diyos, sa kanilang pananampalataya at sa kanila pong patibayan. Kaya masubok po tayo mga kapatid. Ito yung tinatawag na time of Jacob's trouble. Kaya si Jacob, nung gabing yun, magdamag po siyang nananalang. Kaya ang bayan ng Diyos, ganito rin po ang kanila pong mararanasan. At sa panahon na ganito, mga kapatid, na tila baga na napakalayo ng Panginoon sa atin. At si Satanas ay talagang kung ano-ano po ang gagawin niya sa bayan ng Diyos. Sa pagbubulay-bulay nila sa kanilang kabuhayan sa nakaraan. Atin pong i-review ngayon ang ating pong mga buhay. Yung ating mga naging kasalanan. Si Jacob, ganun din po, ni-review niya ang kanyang buhay at naging makasalanan siya. Ay nangliliit ang kanilang pag-asa sapagkat babahagyang kabutihan ang nakita nila sa kanilang mga kabuhayan. Nakita, kapag in-review natin mga kapatid, na kokonti, babahagyang kabutihan ang nakikita nila sa kanilang mga kabuhayan. Dahil nga po tayong mga makasalanan. Subalit, talastas nilang lubos ang kanilang kahinaan at pagka di karapat dapat. Batid natin mga kapatid. Kilalanin natin na tayo po ay may kahinaan tayo at yung kalagayan nating di karapat dapat. Sinisikap ni Satanas na sila'y takutin sa pamamagitan ng isipang sila'y wala ng pag-asa. Kita nyo mga kapatid, maging si Satanas ay tatakutin tayo sa pamamagitan na iisipin natin na tayo ay wala ng pag-asa. Ang Panginoon hindi natin maramdaman, mga kapatid. Ito bang tatlong Hebreo, mga kapatid, hindi rin nila naramdaman na kasama nila ang Panginoon, pero pinaniniwalaan nila siya. Hindi naman nagpakita ang Panginoon sa kanila bago itapon sa nagniningas ng rumno. Hindi rin po siya nagparamdam. Pero itong tatlong ito, nananampalataya sila. Ang pananampalataya, mga kapatid, hindi po yan damdamin. Ito ay kaisipan. Nakatanim sa ating isipan na ang Panginoon ang magtatanggol, ang magliligtas sa atin, anuman ang gawin sa atin, basta magtiwala tayo sa Kanya. Hindi po emotion ito. Intellectual. Kaya po tatatakan ang mga lingkod ng Panginoon sa ating pong isipan, sa ating pong sentido komon. Kaya nga tatakutin tayo ni Satanas at ipapaisip na tayo'y wala ng pag-asa. At ang dungis ng kanilang karumihan ay hindi mahuhugasan kailanman. Dahil nga po tayo ay bat-bat ng kasalanan. Umaasa siyang masisira niya ang kanilang pananampalataya. Kita niyo? Umaasa si Satanas
na sa ganitong isipang kanyang inject sa ating isipan ay masisira niya ang ating pananampalataya. Na anupat, pahihinuhod sila sa kanya mga tukso at tatalikod sa kanilang pakikipanaig o pakikipanig sa Diyos. Yan ang gusto ni Satanas. Ano po? Tatalikod sa kanilang pakikipanig sa Diyos. Itong ating pakikipanig sa Diyos nang dahil nga po kapag kakilala natin ng lubusan ng ating Panginoon, grounded and rooted in Jesus Christ, lumago sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon. Hindi po emotion yan, kundi intellectual po yan, mga kapatid. Now, ang sabi sa atin dito, bagamat ang bayan ng Diyos ay napapaligiran ng kaaway na sabik sa kanilang pagkawasa. Kita nyo itong mga taong ito, itong mga demonyong ito, no? No, kampo ni Satanas, nakapalibot. Bagamat ang bayan ng Diyos ay napapaligiran ng kaaway na sabik. Sabik po sila. Sabik sila sa kanilang pagkawasa. Ngunit, ang paghihirap ng kanilang dinaranas ay hindi isang kakilakilabot na pag-uusig. Dahil sa katotohanan, nangangamba sila ang bawat kasalanan ay hindi napagsisihan at sa ilang mga pagkakamali ay mabigo silang pagkasulat. Mabigo silang matanto ang katuparan ng pangako ng tagapagligtas. Sapagkat tinupad mo ang aking salita na aking pagtitiis. Ikaw naman ay aking iingatan sa oras ng pagsubok na darating sa buong daigdig. Yan naman po ang pangako ng ating Panginoon. Kaya nga alam niyo po, ito pong talagang panghawakan lang natin ng matibay. Itong mga pangakong ito ng ating Panginoon, na it seems na sa ating kapaligiran na talagang guguho na ang lahat, guguho na ang mundo, pero sa isipan po natin, ang Diyos pa rin ang magliligtas sa atin. Kahit pahintulutan ng Panginoon na tayo po ay mamatay physically, mga kapatid, hindi po dapat tayong bumitiw, hindi po tayo dapat tumalikod, hindi po natin dapat talikuran ang Panginoon. By hook or by crook, buhay man o kamatayan, magtiwala tayo sa Kanya sapagkat bandang huli, mga kapatid, ang Diyos ipagkakaloob niya ang Kanyang gantimpala sapagkat tinupad mo ang aking mga salita ng pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa oras ng pagsubok na darating sa buong daigdig. Yan naman po ang pangako ng ating Panginoon. Kaya nga itong mga maliliit na pagsubok na ito, matutunan natin na magtiwala. Ano man ang mga karanasan po natin. Ngayon kasi itong mga problema, mga pagsubok, kabiguan, ito ay mga sinasanay lang ho tayo ng Panginoon. Dahil sa matinding pagsubok na darating pa sa ating pong buhay, sa hinaharap, baka po hindi natin makayanan. Kaya dalangin po natin, sana po ay papagtibayin pa tayo ng Panginoon sa ating pananampalataya. Baka sakaling yung matitinding pagsubok, kita nyo po, naalala ko yung kasaysayan, karanasan ni Abraham. Si Abraham, mga kapatid, kung kailan po siya tumanda, ay doon pa po siya sinubok ng ating Panginoon. Pansinin po ninyo, matanda na po itong si Abraham. Kung kailan tumanda, ay doon siya sinubok nang dahil sa kanyang pagtanda, doon pa lamang lumitaw yung nung pangako ng ating Panginoon, itong si Isaac. At ngayon, ang kahilingan po ng Panginoon kay Abraham ay ialay po niya itong kanyang anak na si Isaac. Papatayin po niya, mga kapatid.
Yan po ay isang pagsubok sa kanya. Matindi po yan, mga kapatid. Di baling yung kanyang mga kayamanan, hingin ng Panginoon, ibibigay. Pero yung kabugtong na anak na ito, kaisang-isang anak, at pagkatapos matanda na siya, matanda na yung kanyang asawa, ay kukunin pa ng Panginoon. Iaalay ni Abraham sa Panginoon. Marahil, mga kapatid, mag-isip tayo ng malalim kung tayo itong si Abraham. Pero, boses lamang, mga kapatid, boses lamang ng Diyos ang narinig. Hindi po nagpakita sa kanya ang Panginoon. Boses tinig lamang. Recognize ni Abraham ang tinig ng ating Panginoon. To make the long story short, sumunod 100% ito pong si Abraham. Pumunta po sila sa bundok Moriah, no? Kasama ang kanyang anak na binata. Iginapos, mga kapatid, at ipinatong doon sa kahoy. Until then, mga kapatid, wala pong naririnig ito pong si Abraham na tinig ng Panginoon. Abraham, tama na. Bagamat alam ni Abraham, mga kapatid, alam ng Panginoon na si Abraham ay susunod. Pero wala pong tinig na narinig ito pong si Abraham. Until such time, mga kapatid, na kinuha niya ang kanya pong punyal, ang kanya pong panaksak, naghihintay pa rin. Hanggang sa kanya na lamang pong ibagsak ito pong patalim na ito at kikitilin ang buhay. Talaga pong hindi po nagbibiro din itong si Abraham. Talagang papatayin po niya kanyang anak. Iaalay niya sa ating Panginoon. Sinalo po siya ng kamay ng ating Panginoon. Ganun po katindi ang pananampalataya ni Abraham sa Panginoon. Ganun po katatag, mga kapatid. Ganun sana tayo ang ating pananampalataya, mga kapatid. Di baling mawala ang kanyang anak sapagkat bigay lamang ng Panginoon sa kanya yan . Yung pangako ng Panginoon, gagawin kitang malaking bansa. Kung mamamatay itong anak kong ito na siyang magiging binhi ng bayan ng Diyos na pinangako sa kanya at kukunin pa niya ngayon, mga kapatid, ano na nga ba ang mangyayari sa pangako ng Panginoon? Pero hindi po nagdalawang isip. Hindi po nangamba, hindi po nag-doubt. Ang sabi ni Abraham, God will provide. Ang ibig lamang sabihin sa ating pong layman's word, mga kapatid, ay bahala ang Panginoon. Basta ako sumunod sa kanyang kalooban. Ganyan po ba tayo, mga kapatid? Basta sinabi ng Panginoon, wag na tayong magreklamo, wag na tayong magtanong pa, mga kapatid. Bahala ang Panginoon. Ang sabi niya kay Moses, Moses, tell the people of Israel to go forward. Go forward. Eh, nasa harapan nila yung dagat na pula. Hindi lang niya sinabi, mga kapatid, go forward, akong bahala sa inyo. Ang sabi niya sa atin, mga kapatid, sa panahong ito, go forward, akong bahala sa inyo. Kahit sa dibis ng kamatayan, kahit sa bingit ng kamatayan, akong bahala sa inyo. Magtiwala lang kayo sa akin. I am able to save you. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Ito po ba, mga kapatid, ang diwa din ng ating buhay? Ano man po ang magaganap na kababagabagan sa buhay natin ngayon at sa hinaharap, mawala man ang mga mahal natin sa buhay, hindi tayo magrereklamo,
Hindi tayo malulungkot, mga kapatid, kung ito ang kalooban ng ating Panginoon. Hold fast, ang sabi ng Panginoon, till I come. Magtumibay tayo, mga kapatid. Kung tayo man ay dadalhin sa kulungan, sa bilangguan, pag-uusigin man tayo, ano man ang gagawin natin, manitili tayong matibay sa pangako ng Panginoon. Sapagkat in the end, mga kapatid, in the end, ang tapat na lingkod ng Panginoon ay kasamang magwawagi. Pansinin po ninyo ang banal na kasulatan. Basahin ninyo ang pinakahuling mga dahon ng banal na kasulatan. Ang katuwiran ang magwawagi. Ang mga pinag-uusig ng dahil sa pangalan ng Panginoon, ng dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya, sila ang tatanggap ng buhay na walang hanggan. Natila baga ngayon ang karahasan, ang katampalasanan, ang kaaway, ang si Satanas at ang kanyang mga alipures, sila ang nagwawagi. Pero at the last single second, mga kapatid, mababaligtad po. Yung nasa ilalim, siya ang nasa ibabaw. At kapag dumating yung time na yon, ang nasa ibabaw, mananatili na po siyang nasa ibabaw. Dahil si Satanas, darating ang araw, siya po ay mawawala na ng lubusan. Mga minamahal ko, mga kapatid, kahit sa pagdusahan ang masidhing pagkabalisa, takot at kahirapan, ay hindi sila titigil sa pamamagitan. Panghahawakan nila ang lakas ng Diyos. Kita niyo, mga kapatid. Panghahawakan nila ang lakas ng Diyos na gaya ng paghahawak ni Jacob sa anghel. At ang wika ng kanilang kaluluwa ay, hindi kita bibitawan maliban ako'y mabasbasan mo. Ganyan po ba, mga kapatid, ang nais po natin sa ating buhay ngayon? We are nearing in the end of the world. Tayo po ay nalalapit na sa huling kawakasan ng labanang ito. Magiging mahigpit po. Magiging marahas ang gagawin ni Satanas. Lalong-lalo na sapagkat ang sabi niya, may galit ang dragon sa nalabing binhi ng babae. Silang mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at pananampalataya ni Jesus. Mga kapatid, ang sabi sa atin dito, panghahawakan nilang matibay ang lakas ng Diyos na gaya ng pagkahawak ni Jacob. Kita nyo, mga kapatid, isang anghel na napakalakas. Pero nanaig po itong si Jacob. Ganun po, mga kapatid. Yung tayo daw po ay mayroon tinatawag na adrenaline sa ating pong katawan. Na kapag dumating po yung biglaang karahasan o trahedya, no? Yung parang emergency, mga kapatid. Tayo po ay nakakapagbuhat ng hindi po pangkaraniwan na bagay na makakayanan natin. Emergency, gland. Yan. Emergency gland. Nabubuhat natin yung mabibigat na bagay. Itong si Jacob, mga kapatid, ito yung kanyang emergency gland, ng kanyang adrenaline. Niyakap niya itong anghel at hindi niya binitiwan. Ganyang kalakas, mga kapatid. Ganyan po kalakas ng pananampalataya natin na dapat natin po maranasan sa panahong ito. Never give up, mga kapatid. Jesus is coming very, very soon. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Kaya nga't ang sabi po, mga kapatid, sabi sa atin dito, the devil is alive and kicking. But if you are in Christ and follow the rules of daily Bible study, prayer, witnessing,
He has no power over you. Kita nyo mga kapatid, yan po yung kalakasan po natin. Bible study, prayer, witnessing, no? Maglingkod sa Panginoon, maglingkod sa ating kapwa. He has no power over you kapag ginagawa po natin ang lahat ng ito. Fill your mind with God's Word. No? Punuin natin ang ating mga isipan, ang ating memory sa lahat ng mga salita ng ating Panginoon, and you will have no room for Satan's lies. Don't think of Satan as a harmless cartoon character with a red suit and a pitchfork. He is very clever and powerful, and his unchanging purpose is to defeat God's plan and every third, including his plans for your life. Yan po ang sabi ni Billy Graham. So mga kapatid, ano ho? Ito pong time of Jacob's trouble ay marahil ang iba sa atin ay yung paambun-ambun ba. Wala pa yung talagang malakas na ulan. Yung talagang global na talagang kukutuhin. Kukutuhin ng kaaway ang lahat ng mga lingkod ng ating Panginoon. Pero ang Panginoon, hindi naman po siya magpapabaya. Sa panahong ito, ang gagawin ng Panginoon, ang kanyang mga lingkod, ay tatatakan, bubuhusan ng banal na Espiritu. Upang makapagpasya sila, manatiling matatag, matibay, no? Hindi na mababago ang kanilang pagpapasya, no matter what, by hook or by crook, life or death, maglilingkod, magtatapat sa Panginoon. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Pagpalain po tayong lahat. Sana po ay patuloy tayong palaguin ng Panginoon sa ating pananampalataya. Magpasya tayo, mga kapatid, sa panig ng Panginoon sapagkat siya lamang ang ating pag-asa. Purihin ng Panginoon, mga kapatid, sa mensahe na ating pong narinig ngayong umaga. Nawa ito ay lalo pang makapagpatibay ng ating pong pananampalataya, ano? At magtiwala ng lubusan. Maglingkod tayo habang may pagkakataon pa tayo maglingkod. Habang malakas tayo, mga kapatid, whatever your hands may find to do, do it with all thy might for the glory of God. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Nais ko po magtalaga ng ating pong mga sarili. Willing po ba kayo? Mag-stay po kayo. Ang ating pong viewer ngayon ay nasa 88. Willing po ba kayo na manatili, na manalangin tayo sa Panginoon? Hingin natin ang kaawaan ng Diyos, na buhusan tayo ng banal na Espiritu upang makatiis tayo, makaharap tayo ng matibay sa panahon ng kabagabagan na darating sa ating pong buhay kapanahon. Kung inyo po ang nais ito, nais ko po kayong anyayahan, mga kapatid, ilagay po natin ang ating po mga diwa sa diwa po ng pagtatalaga natin at pananalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, mapagpala po naming Ama. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe ninyo sa bawat isa sa amin. Ito po, Panginoon, ay napapanahong pabalita ninyo sapagkat nalalapit na po kami sa panahon na kung saan ay masusubok ng labis ang aming pong pananampalataya. Kung inyo man pong ipapahintulot kay Satanas na kami po ay usigin, na kanya po kaming subukin ng matinding pagsubok, Panginoon, kami rin po ay patuloy na nagtitiwala sa inyo.
na ang inyong mga salita at mga pangako sa amin ay hindi po nyo kami pababayaan. Ano man po ang maranasan po namin, Panginoon, naway patuloy na nakapokus ang aming isipan sa lubusang pagsunod at pagtatapat sa inyong banal na kalooban. Sa pamamagitan po ng banal na Espiritu na inyong ipinangako sa inyong bayan, kung dumating man ang pag-uusig na ito, ay tatatakan mo kami ng iyong Santong Espiritu. Simula po ngayon, Panginoon, pagpalain nawa po ang bawat isa sa amin. Handa ang aming pong mga isipan, ang aming pong puso, ang aming buhay. Linisin kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Ang mga kasalanan po namin na nagawa noon pa, Panginoon, batid namin na ito po aming nilinis at pinatawad. Ito rin po, Panginoon, ang gagamitin ng kaaway upang kami po ay akusahan niya, upang kami po ay kanyang isumbong sa inyo, Panginoon. Subalit batid namin ang lahat ng mga kasalanan ito sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoon Hesus. Ay inyo na po kaming pinatawad at nabubuhay na po kami sa biyaya ng aming Panginoon at sa pag-asa at sa kanyang mga salita. Tulungan niyo po kaming, huwag po kaming mag-alala, magulumihanan o mangamba o mag-doubt sa inyo pong pangako, Panginoon. Kundi manatili po kaming matatag at matibay sa pagkaunawa namin at pagkakilala sa inyo. Pagpalain mo po ang salitang ito, Panginoon, sa aming mga puso't isipan. Pagpalain ang aming po mga kaibigan, mga kapatid. Lahat po ng mga kaibigan, mga kapatid sa kanila pong mga tahanan na napakinggan ang inyo pong pabalitang ito. Lord, i-bless mo po ng masagana. Akahin mo po kami sa lubusang pagtatapat, sa lubusang pagtatalaga ng aming pong mga buhay sa iyo. Sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa at wala ng iba. Ang iglesia sa kabuuan, sa buong mundo, pagpalain mo po, Panginoon, at ang inyong pangakong banal na Espiritu ng huling ulan, ang siya pong ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Mahanda kami upang tanggapin namin ang iyong banal na Espiritu sa aming mga buhay. Sa umagang ito, Panginoon, itinatalaga po namin ang aming po mga buhay sa iyo. Pagpalain nawa po kaming lahat. Maraming salamat po, Diyos. Ihanda po ang aming po mga puso't isipan sa araw ng bukas, araw ng Sabat. Dalangin po namin ang lahat ng ito't pinasasalamatan, tanggapin, purihin ang iyong banal na pangalan, alang-alang po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyo po patuloy na pagsubaybay sa ating pong morning devotional. Naway ingatan tayo ng Panginoon. Good night po sa inyong lahat na nasa ibang panig ng mundo. Mag-ingat po tayo. Tayo po, mga kapatid, na ahayo sa ating pong mga gawain. Sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, maranasan natin ang kapayapaan. Ito po ang inyong lingkod at kasama sa paglilingkod Sister Geraldine Miranda Meneses, Pastor Enrico Meneses, na nagsasabi po sa ating lahat, God is good all the time, and all the time, God is good.